Ang kwento ay itinakda pagkatapos ng pagsiklab ng zombie virus, kakaunti ang mga nakaligtas. Sa isang ilog sa Timog Amerika, isang maliit na bangkang naanod. Naninirahan sa aming Andy, ang kanyang asawang si Kay at ang kanilang sanggol na anak na babae na si Rosie, upang maiwasan ang mga laging naroroon na mga zombie, doon sila sumilong. Sa kabila ng ilog, nakatira ang isa pang pamilya, kumakaway ang mga bata kapag nakita sila. Magiliw na kumaway pabalik si Andy, ngunit biglang bumunot ng baril ang ama ng mga bata. Walang ibang pagpipilian si Andy kundi itaboy ang bangka. Sa mga mahihirap na panahon, lahat ay nabubuhay sa takot. Siya, nauunawaan ang likas na ugali ng ama na protektahan. Pagsapit ng takip silim, sinabi ni Kay na hindi tatagal ng dalawa ang pagkain na sakay. Mas maraming araw, gusto niyang pumunta sa Pampang upang maghanap ng mga panustos, ngunit iniisip ni Andy na ito ay masyadong mapanganib. Ang pagpunta sa Pampang ay nangangahulugan ng paglalagay sa kanyang asawa at anak sa panganib. Ngunit ang pananatili sa bangka ay nangangahulugan na maaaring si Rosie. Gutom. Nagtatalo ang isang mag-asawa tungkol dito. Gayunpaman, matatag na iginiit ni Andy, ang pagpunta sa Pampang ay ang huling pagpipilian. Kinabukasan, nakatagpo sila ng lumubog na bangka. Si Andy ay bumangon mag-isa, itinaya ito. Lubog sa baha ang karamihan sa cabin, buti na lang maraming lata. Kahit isang hindi pa nabubuksang bote ng red wine. Nasa sabik, inilagay sila ni Andy sa boxy na sabaw. Biglang isang nakakatakot na ungol ang tumunog sa kanyang tainga. Agad na naging alerto si Andy sa loob ng isang partitioned area ng cabin. Nakakita siya ng zombie. Napagtatanto ang panganib, kinuha ni Andy ang pagkain at iniwan ang pagkawasak. Tuwang-tuwa si Kay nakahanap sila ng pagkain. Ngunit siya ay nagalit ang kanyang asawa ay nagpunta mag-isa. Para pakalmeyin siya, hindi binanggit ni Andy ang zombie. Siya ay bumabalik, papunta sa cabin para magpahinga. Sa deck, nakita ni Kay ang bote ng red wine. Sa tabi nito, may sulat. Nagbabasa ito, maligayang anibersaryo, kahit sa apocalypse. Naaalala ng kanyang asawa ang petsa. Nakaramdam ng matinding damdamin si Kay. Siya, tumingin patungo sa bangkang nasirang bangka. Sa huli, pupunta pa rin siya. Pagkatapos maghanap, nakakita siya ng labaha. Tuwang-tuwa, tumalikod siya para umalis, ngunit marahil ay naramdaman niya ang panganib ng kanyang ina. Nagsisimula ang isang taong gulang na si Rosie. Umiiyak na hindi mapigilan. Nagising si Andy, hawak ang kanyang anak na babae, umakyat siya sa kubyerta. Nakikita niya ang dugo, ang lupa, at ang labaha. Sa banyo, mahinang humikbi si Kay, isang malalim at madugong sugat sa kanyang binti. Nadudurog ang puso ni Andy. Nagmamadali siyang kumuha ng antiseptic. Si Kay ay palihim na nagsusuot ng wristband sa oras. Mula sa emergency kit, ang nakasisilaw na mga numero ay nagpapakita. 48 oras na lang bago siya maging zombie. Ngunit mula sa isang napakalaking pagkawala ng dugo, maaari siyang mamatay bago ang pagbabagong anyo. Gayunpaman, inaaliw siya ni Andy, sinasabing maraming nilalang sa tubig. Maaaring hindi ito zombie, ngunit sigurado si Kay, habang lumalala ang kanyang pagdurugo. Walang choice si Andy kundi umalis sa shelter at pumunta sa Pampang para magpagamot. Sa daan, ang mga zombie na walang ulo ay nagkakalat sa lupa, nakakatakot. Nakahanap sila ng isang inabandunang sasakyan. Nilagay ni Andy ang kanilang mga bagahe sa trunk at sinabihan si Kay na manatili sa loob para mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Sa likod ng upuan, nakikita ni Kay ang malagkit na dilaw na likido. Alam niyang zombie secretion yun. Tama na, ngunit lumalakad ang nabubulok na zombie patungo sa ingay. Hindi naglakas loob na magsalita si Kay. Binuksan niya ang hazard lights. Sumenyas kay Andy sa labas na mag-ingat. Nakuha ni Andy ang mensahe at sumakay sa kotse. Sa susunod na segundo, ang pamilya ay makitid na nakatakas sa sakuna. Nagmamaneho sila sa isang lugar na tila medyo ligtas. Huminto si Andy para tingnan ang mapa. Ginamit ni Kay ang preno para mapalitan ng biglaan ang diaper ni Rosie. Nag-collapse siya sa lupa nang aagaw ng marahas. Naalala ni Andy ang emergency manual. 3 oras pagkatapos ng impeksyon. Nagsisimula ang lagnat, pagduduwal, at kumbulsyon. Ang mga bagay ay nagiging masama. Niyakap siya ni Andy ng mahigpit, walang sinasabi. Hindi nagtagal, nagkamalay si Kay,
ngunit malinaw na nahuhulog na siya sa damdamin. Sinubukan niyang tumalon palabas ng sasakyan para magpakamatay. Hinayla siya pabalik ni Andy. Alam ni Kay kung ano ang darating. Hindi niya kayang isipin na maging halimaw at saktan ang pinakamamahal niya. Kahit anong sabihin niya, iginiit ni Andy na hindi siya nito pababayaan. Biglang may tumalon na zombie papunta sa daan. Kusang lumiko si Andy. Ang lakas ay nabangga ang kotse sa isang puno. Sinusuri niya ang kanyang anak na babae. Sa kabutihang palad, siya ay natatakot lamang, hindi nasaktan. Ngunit si Kay ay hindi gaanong pinalad. Isang sanga ng puno ang tumusok sa salamin at sa kanyang katawan. Nahihilo si Andy at nawala ng malay. Paggising niya, patay na si Kay. Siya ay nakasulat iligtas ang sanggol sa dugo bilang kanyang huling mensahe. Biglang lumingon si Kay. Isang zombie, kinakagat niya. Braso ni Andy. Hinawakan ni Andy si Rosie at pinaalis ang sasakyan. Dahil sa seatbelt, hindi makalabas si Kay. Para habulin sila, ibinaba ni Andy si Rosie sa labas, pagkatapos ay nagsauli ng pautang sa kotse. Dahil minsang sinabi ni Kay, hindi niya gustong maging isa sa kanila. Kaya nag-interpay si Andy. Isinuot niya ang wristband ni Kay. Magsisimula na ang sariling countdown. Sa sandaling kalmado, binuhat ni Andy si Rosie sa kanyang likod. Nag-set off sa isang hindi kilalang kalsada. Sa sandaling yun, muling lumitaw ang zombie na naging sanhi ng pag-crash. Maingat na pinupulot ni Andy ang isang nahulog na sanga. Kakaiba ang zombie na ito. Nagsusuot ito ng nguso para maiwasan ang pagkagat. Biglang lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Thumi. Sinabi niya kay Andy, ang zombie ay ang kanyang ama. Pagkatapos, pinutol ni Thumi ang kanyang palad. Pag-akit sa kanyang ama na sundan siya. Nagpapatuloy si Andy at ang kanyang anak na babae. Sa mapanglo na daan, sa dapit hapon, nakarating sila sa isang maliit na bayan na may marka sa mapa. Maliit ang bayan, wala pang buhay. Sa abandonadong paaralan, biglang kumislap ang ilaw sa sulok. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na survivor na pinangalanan Eda. Tinulungan niya si Andy na gamutin ang sugat nito sa braso. Pero alam nilang dalawa, ito ay walang silbi laban. Ang impeksyon, si Eda ang guro ng paaralan. Bukod sa kanya, walang buhay sa bayan. Dinala niya si Andy sa dormitoryo ng paaralan. May mga kama para magpahinga. Gabi na, hindi nang ahas si Andy. Matulog. Tila balak ni Andy na ipagkatiwala ang kanyang anak kay Eda. Wala na siyang masyadong oras. Kailangan niyang maghanap ng bahay para sa kanyang anak na babae. Ngunit nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta kay Eda. Nalaman niyang nasa late stages na siya ng cancer. Walang choice si Andy kundi umalis. Nang gabing yun, nagsimulang magpakita ang mga sintomas ng impeksyon. Kinabukasan, nakakagalaw pa si Andy. Sa mapa, mayroong isang base militar na 5 kilometro ang layo. Nagplano siyang pumunta doon para humingi ng tulong. Nakahanap siya ng pickup truck, gusto niyang tingnan kung gumagana pa rin ito. Isang lalaking nagtatago sa isang hukay na dumi ang nagtaas ng baril. Bang! Isang zombie sa likod, bumagsak si Andy sa lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Vic. Nakuha niya, nakulong habang naghahanap ng mga gamit. Humingi siya ng tulong kay Andy. At sinabi sa kanya, ang base militar. Nahulog na. Ang putok ng baril ay umani ng malaking grupo ng mga zombie. Kinailangan nilang makaalis ng mabilis. Ginamit ni Andy ang truck upang kaladkarin ng isang tangke ng gas na nakaipit kay Vic at pinalaya siya. Nag-drive sila. Off agad. Sa shelter ni Vic, may isa pang tao. Ang asawa niyang si Lorraine. Naglagay ng kwintas si Vic sa kanyang leeg, ngunit malinaw na nakita ni Andy. Mukhang hindi komportable si Lorraine. Hindi nagtagal, nag-alala si Vic. Paghabol ng zombie, hiniling ni Andy na sumama sa kanya upang mag-set up ng mga depensa. Iniwan ni Andy ang kanyang anak sa kay Lorraine. Pangangalaga, sa apocalypse, ang tiwala ay marupok. Hindi pa rin maintindihan ni Andy si Vic, kaya itinago niya ang timer ng panganib. Dinala siya ni Vic sa isang kulungang bakal. Napapaligiran ito ng mga zombie. Inabot niya kay Andy ang isang baril. Sinabihan siyang mag-wild. Matagal nang nagpipigil ng galit si Andy. Mabilis niyang binaril ang lahat ng kalapit na zombie. Nakarating sila sa kulungan. Natigilan si Andy. Sa loob ay isang buhay na tao. Nakilala niya agad ito. Si Thumi, nahuli siya ni Vic,
ay ginamit ang kanyang pain para mang-akit ng mga zombie at magnakaw ng mga supply mula sa kanila. Naisipan ni Andy na ipagkatiwala si Rosie kina Vic at Lorraine. Pero nagbago ang isip niya sa nakita niya. Samantala, si Lorraine, habang inaalagaan si Rosie, ay hindi sinasadyang natagpuan ang pagtatago ng zombie sa katawan ng bata. Bumalik sa kanlungan sina Andy at Vic. Nagsimulang lumapit si Vic kay Lorraine. Pero kay Lorraine, hindi pa rin mapakali ang ekspresyon. Nang gabing yun, nagkaroon ulit ng sumiklab si Andy. Wala siyang choice. Kinailangan niya. Naglagay ng pag-asa kina Vic at Lorraine. Pinatulog niya si Rosie, huling tumingin sa kanyang anak. At umalis. Matapos mahalikan ng maraming beses ang kanyang singsing, sinubukan ni Andy na wakasan ang kanyang buhay. Biglang sumulpot si Lorraine. Hawak si Rosie. Sabi niya kaya niyang alagaan si Rosie. Gusto niyang kunin siya ni Andy dahil hindi niya asawa si Vic. Nang salakayin ng mga zombie ang bayan, ikinulong ni Vic ang kanyang mga kasamahan. Sa isang silid at tumakas mag-isa. Lahat ng tao sa loob ay nagkawatak-watak na buhay. Kabilang sa kanila ang tunay ni Lorraine. Asawa. Bago pa makasagot si Andy ay lumabas na si Vic na may dalang baril. Akala niya kinukuha ni Andy ang babae niya. Galit, nawalan siya ng malay kay Andy, pagkatapos ay ikinulong siya ni Thumi. Nagising si Andy. Nagtipon ang mga zombie sa labas ng hawla. Nakaisip siya ng plano. Itinali niya ang bulok na laman sa isang kadena. At itinapon ito sa malayo. Habang nag-aagawan ang mga zombie para sa karne, binuksan ang pinto ng kulungan. Tahimik na bumalik si Andy sa kanlungan ni Vic at ginaisang si Lorraine. Hinawakan nila ang bata at sinubukan upang makatakas sa lihim na kadiliman. Ngunit sa dilim, isang spotlight ang nakapin sa kanila sa lugar. Hinayla ni Vic ang gatilyo para protektahan si Andy at ang iba pa. Namatay si Lorraine sa ilalim ng baril ni Vic. Ginamit ni Andy ang pagkakataong tumakas sa isang kuweba. Nagmura si Vic habang naghahanap ng walang kabuluhan. Nang gabing yon, ang virus ay umabot sa ikatlong yugto. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Thumi, nakita si Andy na binasag ang kanyang ulo. Aban sa dingding ng kuweba, pinipilit ng ama ang sarili na manatiling tao sa ganitong paraan. Ikatlong araw, Andy, bahagya pang kumapit ay nagpatuloy. Gusto niyang makahanap ng pamilya sa kabila ng ilog. Binawi niya si Thumi, malapit sa bahay niya, ngunit natigilan siya sa harap ng kakaibang puno. Nasa taas ang kanyang ama. Ang tribo ay nagkaroon. Pinakawalan siya. Si Thumi, sa sakit, ay hinampas ang sariling ulo. Matagal nang namatay ang kanyang ama. Ayaw niya, para maalala kung paano siya naging zombie para protektahan siya. Natakot siya na papatayin ng tribo ang kanyang ama na zombie. Kaya nakatakas siya kasama niya, naghanap ng bulok na karne sa daan para pakainin siya, gumawa pa ng kwelyo. Para pigilan siya sa pananakit ng mga tao. Naniniwala siyang mapapagaling ang kanyang ama. Muling nagising si Andy mula sa kawalan ng malay. Siya ay may 9 na oras na natitira. Ang pamilyang iyon ang huling pag-asa ni Andy. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang tabing ilog. Sa kabutihang palad, buhay pa ang pamilya. Sa kasamaang palad, nakita rin ni Andy ang isang timer sa pulso ni Amanda. Ang buong pamilya ay naghuhukay ng hukay. Nang makalapit si Andy ay hindi na sila nababantayan. Inialay nila ang lahat ng kanilang mga gamit kay Andy. Habang nag-uusap, nakita ng lalaki ang pulso ni Andy. Naging mabigat ang ekspresyon niya. Hindi raw niya pababayaan ang kanyang pamilya. May 6 pa siyang bala sa loob. Kanyang baril. Matapos mamatay siya at ang kanyang asawa at mga anak, ang natitirang mga bala ay maaaring gamitin ni Andy para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae. Nang makaalis si Andy, narinig niyang nagtatanong ang mga bata sa kanilang mga magulang. Maaari ba tayong pumunta sa ilalim ng lupa upang maghanap ng kayamanan? Pagkatapos ay dumating ang 4 na putok ng baril. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Andy at kinuha ang baril. Umiling siya. Maya-maya lang, naputol ang boses ni Rosie na tumatawag kay Daddy. Nito, hindi niya kayang gawin ang sarili niya. Naisip ni Tommy ang kanyang ama sa pamamagitan ni Andy. Malalim na naantig, sinabi niya na handa siyang ibalik sila sa kanyang tribo. Isasama nila si Rosie. Nang umasa si Andy na ipinta rin ni Tommy ang kanyang mukha, mataimtim itong sumagot.
Hindi mo ito kailangan. Amoy patay ka na. Umalis na naman ito. Zombies kahit saan kasama. Ang paraan. Dumadaan sa isang lagusan. Sa dilim, natutulog ang mga zombie sa paligid. Biglang, nakasalubong ni Andy ang infected na si Vic. Sinabi niya kay Tommy na magtago kasama ang isang sanggol. Pagkatapos ay pinaghalo niya sa madlang zombie. Pero narinig ni Vic ang galaw ni Andy. Hinabol niya ito, binasag ng martilyo ang mga ulo ng zombie. Hindi na napigilan ni Andy. Nakipagbuno siya kay Vic. Wala siyang kalaban-laban. Isang bala ang tumama sa kanya. Sa tiyan, inagaw ni Vic si Rosie mula sa Filmy, nagbabalak na makaganti kay Andy. Gumapang si Andy. Nahihirapan. Nakita kong hawak ni Vic ang umiiyak na sanggol. Pinigilan siya ng huling piraso ng sangkatauhan kay Vic. Hindi niya kayang saktan ng sanggol. Binawi ni Andy ang kanyang anak mula sa mga bisig ni Vic. Si Filmy ay nabugbog ng husto. Hindi siya makatayo, ngunit ang kanyang tribo ang tanging pag-asa ni Andy. Para magkaroon siya ng malay, desperadong kinausap siya ni Andy. Pagkatapos ay nagsimulang tumagas ang dilaw na discharge mula kay Andy. Mata, malapit na siyang mabulag. Muli siyang nakiusap kay Filmy na alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos, sa pagtanggap ng matatag na pangako, hinalikan ni Andy ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon. Sabi niya, sisiguraduhin ko, mabuhay, at nakakita siya ng isang mahabang patpat na nakatali na bubulok na karne sa dulo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Alam niyang malapit na ang mutation. Itinali niya ang kanyang mga kamay gamit ang lubid. Noon, bulag na si Andy. Inakbayan niya ang dalawang bata. Sa kanyang huling paghahangad, sinabi niya kay Filmy, gabayan ang kanyang direksyon. Gamit ang isang stick ng karne. Lumitaw ang figura ni Andy malapit sa tribo. Nakakita ng zombie ang lokal. Nakagapos ang mga kamay, nakabusangot ang bibig, may dalang dalawang bata. Sa wakas ay muling nakasama ni Filmy ang kanyang ina, Josie. Nang maghanda ang tribo na ipahinga si Andy, inilabas ni Filmy ang pabango ng asawa ni Andy. Siya ay nagkaroon. Madalas itong ginagamit para pakalmeyan ang sanggol, inaamoy ang pabango. Nagkamalay si Andy. Sapat lang para kumpirmahin na ligtas ang kanyang anak. Pagkatapos, pinakawalan siya ng mga tauhan ng tribo mula sa kanya. Paghihirap, ang grupo ay bumalik ng malalim sa kagubatan. Ang mga nakaligtas ay nagalak sa ligtas na pagbabalik ni Filmy. Nang suriin ni Filmy at Josie ang mga sugat ni Rosie, nalaman nilang may nakasulat na pasasalamat sa kanya si Andy. Tiyan, dito titira si Rosie, sa isang puno sa loob ng komunidad. Mga bagay na pagmamay-ari ni Filmy at Andy, ay tahanan bilang isang alaala kay Andy.